Hi everyone! Welcome to the Empath Arc. It's another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo, some part of it hindi. Tignan natin ngayon kung anong love connections, lessons in life and guidance ang ating mababatid for this reading. Spirit guides, send me messages. Love connections, lessons in life and guidance, sa buhay pag-ibig, ang nais yung ipabatid sa amin. Mga aral sa buhay, mga gabay sa buhay pag-ibig, ano ba mga connections ito? Ano ba ang naging problema? Ano kaya ang naging sitwasyon nila? Any messages, love connections, lessons in life, guidance in love, anything that you want us to teach, to learn, to share. Yan. Spirit guys, send me messages. Okay, meron tayo ditong Queen of Cups, Seven of Wands, Page of Cups. Meron din ditong Queen of Pentacles, Eight of Cups, Two of Cups, then Four of Wands, Four of Swords. May umalis, may inalisan. Eight of Cups dito. Ito yung mga person ninyo na nang iwan sa inyo. No, suddenly, biglang iba yung direksyon, nag-iiba yung pakikitungo sa inyo, biglang nanlamig, biglang nang iwan, maaring may third party, o kung ano pa mang kadahilanan, lumayo, umalis, iniwan ka. No, pero ang nangyari dyan sa'yo, nagpursige ka, nagsumikap ka sa buhay mo. Siyempre, naging affected ka nang lumayo yung taong mahal mo, pero mas dito yung perseverance mo. Diyan yung nagsumikap ka, ginawa mo lahat, iba't ibang mga paraan para umangat ang iyong kabuhayan. Kaya naman, nandito, Queen of Pentacles, naging maunlad ka. Sa iyong sariling pamamaraan, sa pagsusumikap mo, ayan, Queen of Pentacles, naging maunlad ka. No, nakayanan mo lahat yung mga bagay na yon at mas naging prosperous ang iyong pamumuhay. Mas pinili mo na lang na wag na masyadong pakaisipin pa yung person na yon. Although, syempre, hindi naman nawawala na sumasagi sa'yo yung taong yon kasi minahal mo naman eh. Pero napakasakit lang isipin, kaya mas mabuti na lang na mas mag-focus ka na sa sarili mo. And somehow, kahit naman sabihin natin, mahal mo pa rin naman yung taong yon. Pero dito, mas minamahal mo yung sarili mo. Your self-love and care is the most highest form of raising your vibrations. Palagi kong sinasabi yon, kapag nag-focus ka sa sarili mo, pag minahal mo yung sarili mo, you take control of yourself, your life, mas tumataas ang vibrations mo, doon ka mas nagiging attractive. At kahit doon sa person mo na lumayo, pag nire-raise mo yung vibrations mo, you attract back that person. Kaya ang nangyari, yan, Four of Wands, siya na may mismong magpaparamdam sa'yo, siya na mismo yung biglang magre-reach out sa'yo, siya na yung mismo na bigla ka nalang magugulat, nahihingi ng tawad kasi nakakaramdam yon. Yung feelings niya, yung emotions niya, yung manifestations mo, yung pagtaas ng vibrations mo, nag-a-amplify yon sa manifestations mo, especially when you want that person coming back to your life. Kasi mahal mo eh, diba? Sabihin natin, naduwag lang tong taong to sa mga panahon na yon, kaya umalis siya. Or hindi pa siya ready sa isang commitment. No, wala naman nakikita dito ng third party kasi pwede ang third party hindi naman another person. Pwede naman yun yung trabaho niya, yung mga priorities niya, pag-aaral, pangarap niya, yung family niya na umaasa sa kanya. Pwede naman ganon. Ang maganda dito, dahil nandito si Four of Wands at si Two of Cups, meron ditong muling pagsasama. Maaring sa itinakda dahil syempre, mararamdaman ng taong yun yung vibrations mo, yung energy mo. Kaya nga sabi, kung ano yung pinuput up mo o sinesend mo na vibrations or yung energy sa universe, yun yung makakarating sa person na yun. For example,
No, puro ang nasa isip mo at saka yung nasa damdamin mo yung galit dun sa person na yon. Yun yung masasend ng universe dun sa person na yon. Ngayon, if you want that person to fall in love with you all over again, na maramdaman niya kahit kagano siya kalayo sa'yo, no, kahit sabihin natin milya-milya pa yan, kahit nasa magkaibang lugar kayo, ibang bansa, kahit kagano kalayo yan, yun yung mararamdaman yung energy. Kaya kapag sinisend out mo yung energy of forgiveness, pag sinisend out mo sa universe yung energy of love, yung care, no, yun din yung makakarating sa kanya. Kaya minsan mararamdaman bigla ng person mo yung pagka-miss sa'yo. At saka yung pagsisisi kung bakit kanya iniwan. Kaya dapat ganun, yung energy na isend out mo sa universe, manifesting that person. Kasi yun yung makakarating sa kanya. Kaya naman, di ba, feeling mo minsan, bigla kang kinakabahan. Out of nowhere. Di ba, parang bigla ka na lang kinabahan. Because maybe your person is thinking of you. O kaya naman, ano pa yung mga signs na yung person mo, bigla ka naalala at iniisip ka. Bigla ka na sa med, kahit hindi ka naman kumakain o umiinom, di ba? Ano pa, bigla mong na amoy yung scent ng perfume niya. Yung mga ganong bagay, bigla na lang may dumaan sa'yo na plate number ng sasakyan, na initials ng pangalan niya or yung birthday niya. Di ba? Yung mga ganong bagay. O pinakamatindi pa dito, biglang may dumaang sasakyan sa'yo, sabihin natin taxi o jeep. Tapos, ang pinakamatindi pa, di ba? Mare, nasa daan ka, biglang mayroon kang nakitang taxi, jeep, or mga nakapost, or tendahan, o anything na merong kapangalan niya na exact yung spelling. Di ba? Iniisip ka ng taong yun. At higit sa lahat, kapag napaniginipan mo siya, na hindi mo naman siya iniisip bago ka matulog, iniisip ka ng taong yun. Kasi mga energies yan eh. When that person thinks of you and when you are thinking of that person, nasa-send out yan sa universe, naglalakbayat at napupunta dun sa person na yun. Or kapag iniisip ka ng person na yun, naglalakbay yung energy niya papunta sa'yo, bigla mo siyang maalala, bigla kang kakabahan, or biglang darating yung mga ganong signs na yun. Kaya this person, nararamdaman niya yung sinesend out mong energy sa kanya, which is energy of love, of care. Kaya yun ang magpapabalik sa kanya. Okay? So kapag ganyan, if you are manifesting that person to be back into your life, mag-focus ka sa sarili mo, pataasin mo yung vibrations mo, then mag-manifest ka. Send out yung mga positive energies na yon. Wag na yung mga hatred, wag na yung mga pagmumura, or wag na yung mga hindi magagandang bagay. When you forgive that person, you are willing to accept that person again back to your life. Send out positive energies like love and care. Okay? Retreat. It's time to disconnect from the world. Yan, minsan kailangan mo ng retreat. At maaring pagbalik ng person na yon, kasi nandito si 4 of Wands, 11 cards, angel cards, signifies reunion. Kailangan yung mag-retreat. No, mag-disconnect kayo sa mundo, sa mga gadgets na yan. Magbakasyon kayo upang magkaroon kayo ng heart-to-heart talk at muling sabihin natin, umusbong lalo, umapoy lalo yung damdamin ninyo at pagmamahalan sa isa't isa. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Follow me in Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.